Wala pang kain si madam kaya sinapian na naman ng kasosyalan. Kaya huwag niyong disturbuhin tong malaking ribbon na nasa ulo ni madam. Sa sobrang laki nga, hindi na halos magkasya sa sliding door. Para talagang may pinaglalaban tong madam niyo. Bumaba na nga si madam sa 1,000 steps na hagdanan nila dito sa mansyon. Parang bad mood ata tong madam niyo. Dumaretso na si madam sa dining table para i-check kung ano yung ulam. Parang hindi nagustuhan ni madam yung mga hinandang ulam ngayon na. Partida, humba na yan, aayawan pa ni madam. Abay, nag-inarte na naman tong madam nyo. Eto na nga at bubuksan na ni madam yung mahiwagang refrigerator. Okay lang mag-inarte basta ganyan kadami ang laman ng ref. Tapos, ang napili pa ni madam itong endangered species. Eto ngang paa ng bakunawa. Parang hindi nababagay yung lulutuin mo sa outfitan mo ngayon, madam. Dapat lang na pag-isipan mo talaga bago pa mahuli ang lahat. Abay, hindi yan kinakain ng hilaw, madam. Talagang pinapahiya mo talaga yung sarili mo dito ba? Ang mga sosyal pala ay mahilig sa exotic. Kaya hindi nagdalawang isip si madam sa ginagawa niyang ito. Naghanap kagad si madam ng mga ricados na pwedeng ihalo dito. Inuna na ang binalata ni madam itong sibuyas. Kung kailan sinimula na, doon pa tinamad tong madam nyo. Abay, wag ka nang mag-inarte, madam. Ginusto mo yan. Tuluyan na ngang ni-wrestling ni madam itong mga ricados. Simulan mo nang lutuin yan, madam, para matapos na. Pagkatapos, isa lang yung kaldero. Binuksan na kagad ni madam itong dairy cream. Siyempre, hindi muna gagamit si madam ng used oil ngayon. Mga 2 kutsara lang ng dairy cream. Pero wala sa usapan na magdagdag ka ng oil, madam. Talagang sinisira mo talaga yung buhay mo. Isunod nang nilunod ni madam yung bawang, sibuyas at luya. Pero dahil nagpapa-expert tong madam nyo, nilunod na niya lahat. Para malaman kung luto na yung ricados, ginamit na ni madam yung pangmalakasan niyang pang-amoy. Hindi na natin to patatagalin. Ilunod mo na yung paa ng bakunawa, madam. Pero parang nagdadalawang isip at yun pala, si madam natakot lang palang matalsikan. Hinalo-halo lang ni madam ng mga 2 beses ba. Tapos tinakpan na kagad para hindi magsingaw-singaw. Talagang chinek pa ni madam kung andyan pa ba yung malaking ribbon sa ulo niya. Para may sipa ng onte. Lalagyan ng sili ni madam itong niluluto niya. Dapat palang bilangin kung ilang sili yung ihahalo mo. Bantay sarado pala to ni madam itong niluluto niya. Dahil adobong paa ng bakunawa pala tong balak na reseping gagawin niya dito. Siyempre maglalagay siya ng madaming toyo. Tapos naglagay na din siya ng 1 galong suka. Hindi magsusuot ng malaking ribbon si madam sa ulo niya kung papalpak lang siya ngayon. Dahil first time na nagluto ng exotic si madam, natural lang nakabahan siya ng unti ba. Ina-analyze pa ni madam no kung ano yung maling ginawa niya. Adobo lang yung niluluto mo dyan, madam, pero parang nai-stress ka na dyan. Hindi na halos madrawing tong pagmumukha mo, madam. Pero parang may binabalak tong masama tong madam nyo. Hinalo-halo muna ni madam para manuot yung anghang ba. Ngayon lang nag-cooking show si madam na naligo na talaga ng pawis. Kasalanan talaga ng malaking ribbon na nasa ulo mo, madam. Ang dami pa namang abangers na nakaabang. Dapat ma-perfect mo na talaga yung niluluto mo. Yung ganitong lutong adobo yung hinahanap-hanap ni madam. Buti na lang talaga nakapag-eksperimento na siya ng ganito. Siyempre, titikman pa ni madam yan. Base sa nakikita kong reaksyon sa pagmumuka ni madam. Pero sa totoo lang, hindi ko mabasa yung reaksyon ni madam no. Pero mukha namang nasarapan siya. Pa, ilawi ragod pa. Siyempre, dahil naniniguro tong madam nyo, apay pinatikim na din niya sa papa niya. Siyempre, hindi ito sinungaling tong papa ni madam. Kaya hinangon na niya kaagad bago mapalpak pa. Alam kong natatakam na din kayo. Lalo pat nilagyan ni madam ng mamahaling herbal. Ito nga ang tinatawag na parsley. Pero sa totoo lang, naabutan ng alas 11 ng hating gabi itong dinner nila madam. Kaya etong si madam, gutom na talaga. Nawala na lang bigla yung kasosyalan ba. Ganito talaga si madam kapag gutom, nagiging wild animals na. May binabalak na naman itong madam nyo. Hindi na kailangang hulaan ba? Kasi halata naman sa pagmumukha niyan. Eto na nga at bubuksan na nga ni madam itong mahiwagang ref niya. Parang disappointed ako sa laman ng ref ni madam. Andito pa pala sa ref itong piniritong isda na dinedma lang ni madam. Parang nung nakaraang araw pa yan madam ah. Inamoy-amoy pa nga ni madam kung amoy piniritong isda pa ba. Nalaman niyang lumalaban pa sa buhay itong piniritong isda na to. Walang nagawa si madam kundi ipaglaban na lang din to. Sos, wala lang talagang maulam dito sa mansyon itong madam nyo. Kaya titirahin na niya itong tira-tira.
Pinag-isipan ni madam ng mabuti kung pipituhin pa ba niya ulit to. Pinirito na nga tapos pipituhin pa ulit. Abay mag-isip-isip ka madam. Binuksan niya ulit yung mahiwagang ref. Tapos nakita niya nga itong upo na gulay. Hindi naman pwedeng isang gulay lang kaya kinuha na niya itong okra. Pati na nga din itong sitaw. At eto nga ding talong. Ang target kasi ni madam, lahat ng gulay sa bahay kubo ay ipanghalo na niya dito sa piniritong isda. Abay, kulang pa pala to ng isang klase itong hinandang gulay ni madam. Kaya eto, nilabas na nga niya itong kalabasa. Akala ko nga, ihinog na lang yung kalabasa nang hindi pa naluluto ni madam. Abay, kinumpleto talaga ni madam yung mga gulay. Ewan ko na lang kung hindi pa haba ang buhay ni madam nito. Hinamo na naman ni madam yung sarili niya. Sa labas daw siya ng mansion mag-cooking show. So, sadyang bida-bida ka lang talaga madam. Anong akala mo, hindi mapalpak yung niluluto mo? Pero naisip ni madam na idadamay niya yung mga angka niya dito. Binigyan niya ng kanya-kanyang area of responsibility. Etong uncle nga niya naka-assign dito sa gulay na kalabasa. Nagtanong pa nga kung anong gagawin niya dito. Sinabi naman ni madam, tadtarin mo na lang yan para maluto na. Eto namang gulay na upo. Sisimula na ngang i-wrestling ni madam to. Syempre, babalatan muna ito bago chop-chopin. Hindi din pinalampas ni madam itong sitaw. Simple lang naman ang gagawin dito. Putol-putulin lang ng ganito kahaba. Tapos, inaasikaso na din itong mga ricados. Eto ngang talong na 4 na piraso. Hiniwa ng ganito kaliliit para dumami naman. Muntik pang makalimutan hiwain ni madam itong okra. Bali, hiniwa lang ng 2 beses. Dito na nga tayo sa ating panggata. Ang naka-assign dito yung papa pala ni madam. In fairness, totoong niyog na talaga yung gagamiting panggata ni madam. Noon kasi nasa sachet lang yung ginagamit niya. Tapos napansin ko nga itong alagang dragon ni madam. Parang may balak ng tumalon at lumipad. Nasa harap talaga ng mga kapitbahay nag-cooking show itong madam nyo. Ready na pala itong mga sangkap, ingredients, ricados at marami pang iba. Kaya sinimula na ni nanay paapuyin itong organic na kalan. Tapos sinalang na din itong pangbigating kawali. Nung uminit na yung kawali, naglagay na ng used oil. Ready nang ilunod ni madam yung mga ricados pati na yung mga gulay. Hindi lahat ng gulay ay nilunod na ni madam ha. Inuna niya munang nilunod ang mga gulay na matitigas. Kasi palalambutin lang natin ng onte. Kung malambot na, ay ilunod na yung ibang gulay. Lahat ng gulay nalunod na nga ni madam sa kawali, no? Kaya sisimulan na niya itong imekos-mekos tong gata. May tamang proseso pala sa gagawin nating gata dito. Eto nga ang unang likidong piniga kanina. Huli pala natin tong ilulunod. Tapos yung huling pinigang gata, yun yung una nating ihahalo sa mga gulay. Kumbaga may primary at secondary pala ito. Yung uncle ni madam naka-assign sa paghahalo kasi nangangain ng buhay yung apoy. Ilulunod na nga yung sahog na nabangag na piniritong isda. Eto na yung last na ilulunod na gata. Hintayin lang natin na kumulo yan ng 3 beses. Bilangin mo talaga ang pagkulo para hindi ka mapalpak. Dahil tapos ng tinimplahan, syempre titikman ka agad. Kung nakuha na nga yung timpla, tapos kumulo na ng 3 beses, abay hanguin mo na kagad yan. Diba pang buong barangay na tong nilulutong ulam ni madam? Hindi napalpak itong madam nyo kasi ang dami niyang assistant. Healthy foods yung nilulutong ulam ni madam ngayon. Pero except doon sa sahog na piniritong isda, nabangag na yun dahil 1 week nang nakatira sa ref. Pero ang importante, nahanapan ng paraan ni madam. Tinapos na niya ang paghihirap ng piniritong isda. And we eat dinner happily ever after. The end. Period. Dinaanan talaga kami ng bagyo dito. Buti na lang itong mansyon ni madam nakatayo pa din. Pero ang pinoproblema lang talaga ni madam sa araw-araw, yung uulamin. Kung saan na tong lumalapit tong kapitbahay ni madam. Binibenta nga itong isda. Hindi ko naman alam kung anong klaseng isda to. Ang importante lang naman yan, makakain talaga to. Eto nga at finiflex na nga ni madam. Yung isda kasing tangkad lang din ni madam. Syempre, binili na kagad ni madam. Kung saan ang lumapit kay madam itong isda na to, alangan namang aayawan ni madam to. Pinahiwa na nga kagad para maluto na. Pag ganito ka-fresh yung isda, masarap talaga tong itinula ba? Kasi yung sabaw nito, manamis-tamis at malat-alat. Hindi na nagpabida-bida si madam sa paghiwa ng isda. Kasi hindi naman expert si madam sa paghihiwa. Baka pati yung kamay niya mahiwa na din kaya mahirap na.
Dahil 2 piraso tong biniling isda ni madam. Syempre, 2 putahe ang gagawin dito. Yung isa, ititinola. Ito namang isa, hiniwa na ng pinsan ni madam. Nang ganito kaliliit. Kasi masarap din daw tong ikinilaw. Lalo pat bagong huli pa at fresh na fresh. Inilaw na putahe talaga ang ilalaban yan. Dahil tapos nang hiwa-hiwain tong mga isdang nabili ni madam, matik lulutuin na kagad. Nag-init na nga ng tubig sa kawali dahil tinola yung unang lulutuin. Masarap yung tinola pag may gulay-gulay ba. Eto, nagnakaw kami ng gulayan sa kapitbahay. Kami na ang unang nag-harvest. Pati nga yung sili hindi din pinalampas. Pati yung sanga binali na nga. Hindi din sasarap yung tinola mo kung walang ricados. Ewan ko na lang kung ano yung magiging lasa. Hindi pa kumulo yung ininit na tubig. Nilagay na kaagad yung mga ricados. Minamadali na siguro kasi gutom na. Akala ko nga pahukuluan pa bago ilagay yung isda. Abay sinabay na din sa paglunod ng ricados. Paano? Nahirapan din kasi tong madam nyo sa pagsiga ng apoy. Dito pa kasi si madam nagluto sa organic na kalan. Talagang mauubusan ka pa ng hininga bago tuluyang aapoy. Hanggang sa napagod na lang yung madam nyo kaya yung uncle na lang niya yung pinaluto dito. Tapos ito namang pinsan ni madam, sinimula ng minekos-mekos yung kinilaw. Nakapaghiwa na nga siya ng mga ricados na ihahalo. Habang si madam dito, pakapi-kapi lang. Ganyan siguro kapag madaming assistant si madam sa pagluluto. Kaya etong madam nyo, taga-dikta na lang kung ano ang gagawin. Dahil unti lang yung nanakaw na gulay sa kapitbahay, nagpadagdag na lang si madam ng cabbage. Masarap din kasi kapag madaming gulay yung ihahalo mo sa tinola. Abay, wag na lang talaga kayong makialam. Baka magreklamo kayong hindi na tinola tong niluluto ni madam. Sa dami ba namang sabaw na nilagay, alangang magiging adobo yan. Sadyang ganyan lang talaga magluto si madam ng tinola. Kahit ang ginawa lang naman niya dyan ay taga-tikim lang. Mapagkunwari talaga tong madam nyo. Huwag kami yung lokohin mo madam. Sa dami ng assistant mo, nagkapi-kapi ka na lang. Sinimula na nga ang timplahan nitong kinilaw. Naglagay na nga ng sukang tuba. Tapos hinalo na nga din itong mga ricados. Dahil kinilaw to, alangan namang lulutuin pa. Lahat ng ihahalo dito puro hilaw. Kaya nga tinatawag na kinilaw. Dahil nalagay na nga yung mga ricados no, tinimplahan lang ng onte. Tapos hinalo na nga yung hiniwang isda. Ilunod na lahat, alangan namang magtitira pa tayo dito. Tapos halo-haloin mo lang yan para ma-mix ang all. Tapos naglagay din ng kalamansi. Mga 3 piraso lang, wag mong pasubrahan. Tapos hinalo na din yung mga pipino na hiniwa. Ganyan lang kasimple yung ginawa namin sa kinilaw. Wag na nating pasosyalin pa dahil bagyo. Akala ko hiwain yung sili tapos ihahalo sa kinilaw. Ginawang design lang pala sa ibabaw. Sige nga, paano aanghang yung kinilaw mo madam? Buti na lang naluto na tong tinula ni madam. Wag na natin tong pasubrahin sa luto. Baka ma-overcook yung gulay. Wala na talagang sustansyang makukuha dito. Pinakuluan ba naman ng 1 oras? Kala mo naman talaga baka yung nilaga mo madam. Hinango na nga ng uncle ni madam dahil durug-durug na yung gulay. Nasobrahan talaga sa lata. Di bali na, at least naluto na din to. Na-overcook nga lang. Inilipat na nga sa ibang lalagyan. Ang sosyal nga kasi nilagay pa sa rice cooker. Nag-update lang naman si madam kung ano yung inulam nila sa bagyo. Dahil uminit na, dumaan na siguro. At least may ulam si madam kahit binagyo. Go.